Welcome to my new episode entitled All About Sound System by ER Works. Hop, teka. Bago tayo magsimula, siguraduhin muna na nakasubscribe ka na at nakahit na ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload. Paki-follow na din po ang aking FB page para kung sakaling may giveaway ako, kasali ka. Malay mo, ikaw pa makakuha. O diba, natuto ka na, nanalo ka pa. Good morning po. Meron po tayo ditong dalawang amplifier. Ito po yung topic natin ngayon. Ang pinagkaiba ng integrated amp at saka power amp. I-explain natin isa-isa yung pinagkaiba ng dalawa. Pero bago yan, lilinisan po muna natin to at for maintenance na din, preventive maintenance. Regular po dapat itong linisan para hindi mag-accumulate yung dumi at maapektuhan yung mga pyesa natin, maring kalawangin at masira, mas maging malala pa yung problema. Okay, i-timelapse ko lang po muna yung paglilinis natin. So, tapos na yung paglilinis. Continue na tayo sa ating comparison ng integrated amp tsaka power amplifier. Umpisa tayo dito sa integrated amp. Ito ay DB Audio. Matagal na po ito sa akin. Ito yung pinakauna kong amplifier. Model nito 60212 ata. Hindi siya kilalang brand at hindi original, pero naalagaan din, kaya tumagal. Depende din po sa pag-aalaga talaga. Kahit anong brand man yan, basta maalaga ka, tatagal din yung gamit, tsaka marunong ko lang mag-maintain. At ang sa power amp natin ay Krell CA2. Kilalang brand to, Krell, at model na si A2. At pareho lang po dun sa isang video natin. Ano yung isa, dalawa po to pang high ko. Ito lang yung gamitin natin pang comparison. Ang importante ma-explain ko sa inyo yung ano ang kanilang pinagkaiba. Okay, umpisa tayo sa knob or sa pihitan. Dito sa power amp, dalawa lang ang gain ng channel 1 tsaka gain ng channel 2. Yun lang, wala nang iba. Dito sa integrated amp, kita nyo madami, pero yung volume or yung gain, ito lang, isa lang. But isa lang kasi yung sa integrated amp, yung kanyang potentiometer stereo po yan. Bale sa isang volume, dalawa pong channel na yan, channel A tsaka channel B, pinagsama na po sa isang volume. At masiselect mo lang yung balance ng left and right sa knob na ito. Yun, kung gusto mong right lang at kung gusto mong left lang, dito ka lang magbabalance. Tapos yung excuse me, tapos yung kwan po, integrated amp ay may tone control. Itong klaseng amp na ito at bass at treble lang. Yung iba may mid pa, pero ito bass at treble lang. Wala, yun yung wala dito sa power amp. Tapos yung integrated amp, meron siyang mic preamp. Pwede magsaksak ng mic. Yun, bahaya na ng insekto, may Pokemon nata dito. Ito may mic siya. Samantala dito sa power amp, wala. Kailangan mo pa ng mixer saka mga processors para gumanda yung tunog. At dito meron pa yung may LCD dito
display yan. So tinabunan ko na, hindi ko naman ginagamit. Meron siyang mga selector switch dito. Meron pa siyang FM radio. O di ba, all in one na. May ano pang meron dito, may subwoofer out pa. Tapos ito speaker output A, B, tsaka A plus B. Pag A, yung A lang gagamitin mo. Pag B, yung B lang. Tapos A plus B, lahat ng port dyan sa terminal dyan sa likod, pwede mo malagyan ng speaker. So, tapos na tayo sa front. Sa casing pala, mas makapal talaga yung case no power amp. Ito yung takip ng intake amp. Kasi mas mabigat naman yung power amp talaga, mas malaki yung kanyang mga pyesa sa loob. Punta tayo sa loob, sa transformer. Kita nyo, mas malaki yung transformer nitong power amp. Tsaka kumpara mo dito sa intake amp, halos kalahati ang diferensya. At dito sa may sa may board niya, meron ito yung board ng tone control. Dito sa speaker selector, sa baba yung sa mic preamp. At dito wala siyang board para sa tone control. Kasi kailangan pa ng processor dito sa power amp. Kung gusto mo kumanda yung matimpla yung tunog niya. Tapos punta po tayo sa kanyang PSU o sa capacitors. Excuse me po. Capacitors, ito. Ang sa power amp malalaki. Ano bang specs? 50 volts, 6,800 microfarad. 8 piraso o 2 channels. Dito cute. Ang cute nito ang rating niya is 3,300. Makita nyo 3,300 microfarad, 50 volts. So halos sobra pa sa kalahati. Ang cute. Ang liit lang kasi ng amp na ito. Sakto lang to pang bahay-bahay. And yung board nito nakahiwalay. Ito hindi na kailangan hiwalay kasi maliit lang naman ang kanyang mga filter caps. Tapos tayo sa filter caps, punta tayo sa pre-drive, sa driver board. Ito sa driver board niya, ito rin isa-isa, channel 1, channel 2 driver board. Sa integrated amp naman, meron din yan. Ito yun, itong area na to, yung driver board niya. Tapos ito yung ito channel 1, ito channel 2. O di ba? Meron din. Halos magkapareho lang sila. Mayroong driver board. Tapos sa output transistor, ito 3 pairs. 3 pairs din sa kabila. Meron pa yan sa baba. Tatlo din po yan. At dito naman 1 pair lang. Yan, 1 pair sa channel 1, 1 pair sa channel 2. At next natin, heatsink. Every channel meron siyang heatsink. May fan. Ito cooling system. Dito naman kay 1 pair lang, isang heatsink lang tsaka fan. At tapos nyan, meron input buffer itong power amp. Iyan yung wala dito sa intake amp. Itong input buffer nya, imbis na input buffer dito sa intake amp ay tone control. Yan po yung kaibahan nila. Ito FM to. FM ng intake, papunta yan dito. At next natin, itong wala sa intake amp na meron dito ay soft start. Merong soft start na explain ko na to sa isang video ko. Ito ay yung filter ng current
simula dun sa power cord bago siya pumunta sa transformer. Piniprevent nito yung inrush current. Ito yung sumasala, may delay po sa pag-on, imbis na bibigla yung papasok dito sa transformer na maaaring makasira sa ating mga pyesa. Meron po tong delay sa pag-start. Kung mapapansin nyo sa mga appliance, pag isaksak nyo, lalo na yung malalaki, mag-i-spark po kasi pumibigla po yung current na pumapasok sa inyong appliances. So yan yung trabaho ng soft start. Piniprevent niya yung inrush current na pumasok dito sa ating amplifier. So dito wala, sa intake amp wala. Meron speaker protection, meron din dito, may relay din, meron din po yung integrated amplifier nyo. At dahil may speaker protection, meron pong ito pala, hindi ko pa na-explain, meron siyang LED indicator ng signal clip protect. Dito wala. Ito yung kagandahan sa power amp kasi malalaman mo pag may signal na pumapasok at kung clipping ka na, at kung sira yung amplifier mo, mag-iilaw tong protect. And ano pa ang pinagkaiba at dito sa input, punta tayo sa likod taglit. Kung makikita nyo sa likod, madami yung input ng integrated amp. Dito naman sa power amp ay ito lang. Kasi nakita nyo sa harap, meron selector ng input, tsaka may subwoofer out, at may EQ-in din kung direct na, hindi nyo na gustong dumaan pa dito sa mga input na tape, DVD. Dito na kayo sa EQ-in. Tapos ito na yung kanyang speaker. Kita nyo may selector doon sa harap, kung A lang, kung A lang, kung B lang, kung A plus B, lahat ito gagana. So nakalagay dyan minimum 4 ohms, pag A plus B minimum 8 plus 8 ohms. So halos pareho din dito. Ganyan din yan. Tapos dito meron siyang sensitivity, meron siyang mode, pwede mong, ito yung isa na wala dito sa integrated amp, meron siyang bridge mode. Dito sa intake amp wala. Tapos may limiter, tapos may grounding, tsaka binding post, nakaspikon. Dito sa output ng intake amp ay binding post lang. Meron pang saksakan dito kasi pang kuwan talaga yung gamit nito, pang bahay or pang video kaya pwede pa kayo magsaksak dito ng ibang appliances. So yan lang po sa ngayon. At isa pa pala ang diferensya, siyempre presyo. Yung presyo ng power amp malayo, medyo malayo yung diferensya niya sa presyo ng integrated amp. Doon po sila nagkakatalo. Makikita nyo naman sa laman, ang liit lang ng laman nito para sa power amp na busog-lusog. Ito at sa wattage pala, yung display ng power amp is 200 watts RMS. Tapos yung nakalagay dito sa kanya manual 500 watts daw, pero hindi natin alam PMP o yun. Imposible naman pong RMS yun kasi kita nyo naman ito yung 200 watts RMS. Tapos ito mga estimated below 100 watts lang RMS nito. Wala pa nga mga 80, wala pa siguro 80. So kita nyo ang difference ng integrated amp sa power amp. At yun lang po muna yung topic natin ngayon. At palagi kong sinasabi, pag may mali man ako nasabi, feel free to correct me dahil tao lang po tayo, nagkakamali, hindi po tayo perfecto. Kaya yan lang po sa ngayon. Like, share and subscribe, at abangan na naman sa next episode ng
Welcome to my new episode entitled All About Sound System by ER Works.